ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Agosto 12, kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga mainit nga Pangulong Dinalan. 101 ka pamilya nga nagubaan sang balay bangod sang buhawi. Nagbato na sang financial assistance gikan sa Iloilo City Government. Banwa sang Santa Barbara kag San Miguel nagdeklara sang suspension sang klase subong adlaw bangod sang padayon nga pag-ulan. Masobra siyam kagatos ka mga benepisyaryo sang uplift sa Dumangas, Iloilo nagbaton sang assistance. Emergency Summit ginhiwat agud istoryahan ang epekto sang RSSI sa Capiz. Samtang state of calamity gindeklaraman sa probinsya. Riverboat sa Buena Vista, Guimaras wala makadungka bangod sang low tide. DSWD-NIR padayon ng paghiwas ng payout para sa uplift beneficiaries sa Kabangkalan. Ag PhilHealth Region 6 nakabayad na sa masobra 21 million pesos para sa gamot providers. Oras alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 101 ka pamilya nga nagubaan sang puluyan bangod sang buhawi kag habagat nagbaton sang financial assistance gikan sa Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton sang financial assistance gikan sa Iloilo City Government ang mga pamilya nga naapektuhan sa ginapatihan buhawi nga nagluntad sang Sabado. Kabugusan nga 101 ka pamilya nagbaton sang financial assistance sa diin 4 ka pamilya ang totally damaged. Ang ilang nga puluyan nga nagbaton sang 10,000 pesos kada isa. Ang 97 naman ka mga partially damaged nga balay tag 5,000 pesos ang nabaton. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas giliyon na ginhatag ang assistance para magamit sa mga benepisyaryo sa pagbakal sa kinahanglan nga mga construction materials agud makasugod sila sa pagpakayo sang ilang mga puluyan. Ginpasalamatan naman sa mga benepisyaryo ang ginhatag nga bulig sang Iloilo City Government. Para sa bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Banwas ang Santa Barbara nag-anunsyo sang class suspension subong nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Reñeta. Suspendido ang klase sa Banwas ng Santa Barbara, Iloilo, Miyerkules, Agosto 12. Ang suspensyon ang ginanunsyo ni Mayor Dennis Superficial matapos nga nagpagwa ang pag-asa sang Thunderstorm Advisory No. 3 kung sa diin lauman ang moderate to heavy rain showers nga may pagpangilat kag mabasog nga hangin sa Banwas ng Santa Barbara. Bangod sini ginpahayag sang alkalde nga agud proteksyonahan ang mga estudyante, manunodlo kag school personnel, suspendido ang klase sa tanan nga level sa pampubliko o kung pribado man nga mga buluthuan. Nagpanugan man ang alkalde sa tanan nga mangin vigilante, magpabilin nga indoors kung posible kag padayunon ang pagmonitor sa opisyal nga anunsyo sa lakat sang panahon.
Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangol na balita, suspendido man ang klase sa tanan nga level sa Banwa sang San Miguel, Iloilo, subong adlaw Agosto 12. Sa anunsyo ni Mayor Bonifacio Salapantan Jr., suspendido ang klase sa pampubliko kag pribado nga mga bulutuan sa bilog nga munisipyo. Ang pagpatuman sang suspensyon bangod sa ginalauman malain nga tiyempo padayon nga pag-ulan, posible nga pagbaha kag agud maproteksyonan man ang mga learners, manunudlo kag mga personnel sang mga bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasobra siyam kagatos ka mga benepisyaryo sang uplift sa Dumangas, Iloilo nagbaton sang assistant. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erinieta. Nagbaton sang assistance sa inalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o kon uplift program sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang masobran mga pasyentes nga benepisyaryo gikan sa Dumangas, Iloilo. Gimpangunahan ni DSW6 Regional Director Joselito Estember ang payout sa 914 ka benepisyaryo. Ang uplift isa ka social protection program sa gobyerno nga nagahatag sang financial assistance sa poor, near poor kag low income families nga apektado sa pagsaka sang presyo sang gatong, kuryente kag iban pa nga basic commodities. Nagpabutyag naman sa pagpasalamat si Iloilo 4th District Representative Ferdinand Biron sa DSWD sa bulig nga ginhatag sa mga pumuluyo sang Dumangas. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Capiz ginpaidalom sa state of calamity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Turichan. Ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Capiz bangod sa nangin kahalitan sang red stripe soft scale insect ukon RSSI sa industriya sang tubo sa probinsya. Sa datos sang Office of the Provincial Agriculturist, yara sa 3,331.61 hectares sang katubuhan o kon sugarcane land area sa Capiz ang apektado sang RSSI. Samtang naglabot naman sa 1,819 sugarcane planters ang naapektuhan sang peste halin sa mga banwa sang Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, kag Sigma. Ginalauman niya sa pagdeklara sang state of calamity, mapadasig man ang pagresponde sa mga apektado nga lugar, mapangapinan ang palangabuyan sa mga mangunguma, kag matapna ang dugang nga halit sa industriya sang tubo sa Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency Summit ginhiwat man sa probinsya sang Capiz agud istoryahan pa ang nangin epekto sang RSSI sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanumbalik sa balita si Hope Turicante. Nagtipon sa ginpatawag nga emergency summit ang mga opisyal sang Capiz Provincial Government kag mga stakeholder agud hambalan ang problema sa red stripe soft scale insect nga nagapamawog sa industriya sang tubo sa Capiz. Sangin palaagyan ang summit agud istoryahan ang mga tikang kag estratehiya agud mapunggan ang paglaptas sang RSSI kag mapabakod ang pagbulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Ginhambalan man ang pagpabakod sang koordinasyon sa tunga sang gobyerno kag mga stakeholder agud mapadasig ang pagkontrol sang peste. Naibaluan nga as of August 10, 2026, masobra 3,000 ka ektarya na sang katubuhan sa probinsya sang Capiz ang nahalitan sang RSSI. Sa piyak nga bahin nagtukod na ang Capiz Provincial Government sang RSSI Task Force nga magapanguna sa pagpalapnag sa mga tikang para sa pagpugong, pagkontrol kag gilayon nga pagkadula sang infestation sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rescue ang ginabanta 20 ka pasahero sang fiber boat nga nagbiyahe parola Buena Vista matapos maabtan sang low tide kag wala na makadungka sa MacArthur Wharf, Buena Vista, Guimaras. Suno kay Brandon Alim, isa sa mga nakakita sa natabo sa fiber boat. Wala makadungka ang fiber boat tungod nagbara sa kilid. Mangod sang tuman kanubo nga tubig o kung low tide rason naging sulong na lang sang pila ka residente ang tubig dagat para makasaka.
May pila naman ka residente ang ginpasakay sang Philippine Coast Guard sa ilang nga rubber boat. Wala naman sang nasamaran o kung napilasan sa insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD, NIR, padayon sa pagiwat sang payout para sa uplift beneficiary sa Kabangkalan City, Syudad. May pinakamadamo nga beneficiaryo sang uplift Group 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Padayon sa paghiwat sang payout ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga benepisyaryo sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o Uplift Program Group 2 sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Una nga nagumpisa ang payout sa Agosto 10 nga magalawig tubtub Agosto 15. Nakahatag sang assistance ang DSWD-NIR sa 1,265 nga benepisyaryo sa una nga adlaw kung sa diin nagbaton sang tig 2,000 pesos ang mga benepisyaryo. Sa ikaduha nga adlaw, magabaton naman sang assistance ang mga benepisyaryo gikan sa mga barangay sang Kaminggawan kag Oringgao. Naglabot sa kabugusan niya 9,529 ang kwalipikado nga benepisyaryo sa syudad nga amo ang pinakamadamo nga numero sang benepisyaryo sa Group 2 sa bilog nga NIR. Una nga ginpahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang programa nagatuyo nga hatagan sang dugang nga bulig pinansyal ang mga minilyon ka manubo nga kita nga mga Filipino nga apektado sa pagtaas sang presyo sang gato nga resulta sang tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth Region 6 nakabayad na sa masobra 21.1 million pesos para sa gamot providers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita ni Marian Grace Ereña. Naglabot na sa 21.1 million pesos ang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot claims nga nabayaran sa PhilHealth Region 6 ng mga providers sa rehiyon. Sandig sa datos ng PhilHealth 6, mayara sa 177 kagamot providers sa rehiyon kag sa Negros Occidental. Ginklaro naman ni Regional Vice President ng PhilHealth 6 na si Marjorie Cabrieto nga maka-avail lang sang programa kung ang reseta halin mismo sa doktor sa Yaman ng Kalusugan Program kung Yakap Clinic. Dugang pa niya nga wala ginapahanugutan nga mag-avail sang bulong sa gamot providers kung ang reseta wala naghalin sa doktor sa Yakap Clinic. Sa idalong sang gamot program, ang mga miyembro sang PhilHealth kag ila dependents maka-avail sang 75 ka libre nga bulong ang nagabalor 20,000 pesos kada tuig. Maka-avail ka mo sang gamot nga benefits kung maagi ka mo anay sa inyo nga yakap. Ang trigger point here is you have to go first to your Yakap Clinic, magpa-check up sa doktor dira. Ang doktor sang Yakap Clinic ang maga-issue, ang maga-prescribe sang imo nga reseta. Ano ang nakita niya nga diferensya? So, ang ina nga reseta halin sa Yakap, sa RHU mo, amo na ang bitbiton mo to any gamot na. Oo. Nabatian ang kabay sang pahayag ni Cabrieto. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaingan nyo sa Iloilo City Government ang mga senior citizens kag mga PWDs nga may hypertension kag diabetes nga magparehisto sa pinakamalapit nga barangay health station o kon district health center agud maka-avail sang libre nga maintenance medicine sa idalom sang Medicine Plus program. Ginpahayag na Dr. Marian Diaz sa Iloilo City Health Office samtang ginaproseso pang pagbakal sa maintenance medicine sa mga programa, mahimo nga makaparehistro mga posible benepisyaryo ug madala sa official list kag mapahamtang sa allocation ang bulong sa tagsa ka distrito. Nagpain ang Iloilo City Government sang 20 million pesos nga pondo para sa medicine program nga naghatag sang libre nga maintenance medicine sa mga senior citizens kag PWDs nga may hypertension kag diabetes. Ang programa mahimo nga ma-avail sa siyam ka mga district health centers. Para sa mga wala pa nakaparehistro kung nagkinahanglan konsultasyon, kinahanglan nga magkadto sa pinakamalapit nga barangay health station kag district health center. Samtang ang mga nakapakonsulta naman sa pribado nga doktor, kinahanglan nga magdala sang pinakabagong nga reseta, i-validate anay sang medical officer sang City Health Office antes sila maparehistro sa programa. Para sa mga senior citizens kag PWDs nga bedridden o kung hindi magakadto sa health center, mahimo nga magpahibalo sang himata o kung caregiver sa medical staff sang pinakamalapit nga health center agud sila makabisita sa pasyente, mag-assess sa kondisyon sini kag magparehistro sa programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabiyabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Bangladesh Ambassador to the Philippines, His Excellency Muhammad Sarwar Mahmud
Sa isa ka courtesy visit sa Iloilo Provincial Capital, ginistoryahan sang duha ka lider ang mga posibilidad sang kooperasyon sa tunga sang Bangladesh kag Iloilo labi na sa pagnegosyo. Kaupod sang gobernador sa pag-abi-abi sa ambasador si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas kag Provincial Tourism Officer kag OIC sang Local Economic Development and Investment Promotion nga si Miss Olin Yusin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagbukas ang satellite office sa Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbukas ang bago nga satellite office sa Pasig City ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga magadala sa mga social welfare program kag services sang ahensya sa syudad kag mga kalapit nga mga munisipalidad. Nahamtang ang bago nga opisina sa Evacuation Center sa New Town Site Barangay sa Blugon nga magaserbe bilang one-stop shop para sa nanuhay-tuhay nga programa kag mga serbisyo, lakip ang assistance to individuals in crisis situations, minors traveling abroad, sustainable livelihood program, Pantawid Pamilyang Pilipino program, We Support kag iban pa. Ginpangunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember ang inaugurasyon, kaupod sa Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lamprea, Assistant Regional Director for Administration Belen Gabuson, Crisis Intervention Section Head Richard Sevilla, ibang pang opisyal sang Regional Office, mga opisyal sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares, kag ni Attorney Frolen Pearl Alvarez, Deputy Chief of Staff sang Office of the Deputy Speaker, nga nagtiglawas kay Congressman Ferge Beron. Gimpahayag ni R.D. Estember nga ang bag-o nga satellite office nagapakita sa mabasko nga pagtamdanay sang DSWD, LGU Pasig City kag mga kalapit nga munisipalidad kag kabahin man sa mando ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ipalapit ang mga serbisyo sang ahensya sa mga pumuluyo. Naghiwat sang ribbon cutting sa bago nga opisina nga ginsundan sa ceremonial turnover sang Seed Capital Fund sa 3 ka Sustainable Livelihood Program Associations kag ceremonial release ang guarantee letter sa benepisyaryo sang AX. Nagbisita man ang DSWD personnel sa DSWD Storage Warehouse sa Barangay Sablugon kag Project Lawa and Benhi Site sa Barangay Himumwa Agahon kung sa diin pakita sa mga partner beneficiaries ang ilan na harvest nga produce. Magluwas sa Pasig City, may satellite offices man ang DSWD6 sa mga banwa sang Barotac Nuevo, Pavia, Miagaw, Haniway, Pototan kag Estancia. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,000 ka mga residente sa siyudad Sambago nagbaton sa tagpulo ka kilo nga bugas gikan sa national government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si JP Hervas may balita. Nagbaton sing tigpulo ka kilo nga bugas halin sa nasyonal nga gobyerno ang 2,295 ka residente sa siyudad Sambago. Inisidalom sang bawat bayan makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo naghalin sa Barangay Maaw, Mailom, Bakong, Ilihan kag Binubuhan. Magduwa sa pulo ka kilo nga bugas. Nagbaton man ang pila ka residente sa mga assistive device. Nagpalabot naman sa yatuman nga pagpasalamat si Bago City Mayor Mayet Havillana sa Ginoo kag kay Presidente Marcos Jr. sa bugay nga ginbubo sa ila pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 700 grams ang suspected shabu, balor 4.9 million pesos ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sa serye sang anti-illegal drug operation sa probinsya sang Iloilo. Bulto-bulto nga illegal nga droga ang natigayon nga makuha sa 7 ka mga operasyon nga nagsugod halin Agosto 1 tubtob Agosto 7. Ang operasyon nagresulta sa pagkadakop sang 9 ka mga drug suspect nga ginpasakaan na sang kaso bangod sa paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang pagkakumpiska sang 4.9 million pesos nga balor sang shabu resulta sang dedikasyon, sakripisyo kag profesionalismo sang kapulisan agud papaso ng problema sa iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 42.8 million pesos nga balor sang assistance na napalabot sang national government para sa mga pamilya nga naapektuhan sang southwest monsoon o habagat nga gin-enhance ang bagyong Luis kag Maymay suno sa Office of the Civil Defense.
Ginpahayag na assistant ni OCD Assistant Secretary Lawrence Mina sa pagpanguna sang OCD, Department of Social Welfare and Development, mga local government units, kag mga partners na tigayon nga mapanagtag ang bulig sa National Capital Region, Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, kag 9. Sa datos sang OCD, naglabot sa 384,000 plus kapamilya o kon 1.3 million ka individual ang naapektuhan bangod sang habagat kag bagyong Maymay kag Luis. Yara naman sa 16,130 ka pamilya o kon 58,560 ka individual ang padayon nga nagapabilin sa 624 ka mga evacuation center. Radyo Pilipinas News. Nabato na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang final fiscal year 2027 National Expenditure Program gikan kay Acting Department of Budget Management Secretary Kim Robert De Leon sa giniwat nga formal presentation sa Malacañang. Ang proposed 7.2 trillion pesos nga national budget ang nasanto sa people-centered growth for an exclusive and resilient future nga nagahatag prioridad sa investment sa education, health, social protection, food security, infrastructure, digitalization, climate and disaster resilience, kag good governance. Radyo Pilipinas News. Mas maging mapos na sa mga panimalay sa Barangay Sicante, Bag-o, kag Puerto Bello, Tudela, Camotes Island ang pag-akses sa malimpyo nga tubig kasunod sa pagkauman sa patukod nga pipe water connections project sa lugar. Ang 13.3 million pesos level 3 water system ang natigayon nga maobra sa pagpanikasog sang Department of Interior and Local Government Central Visayas paagi sa Local Government Support Fund sa diin makabinipisyo ang 490 ka mga panimalay. Ginpahayag nga DILG 7 Project Development and Management Division Chief Romel Correa, Local Government Operations Officer 7 Wendell Valle, sang una regular ang supply sang tubig sa lugar, sa diin malayo ang ginasag-uban sa mga residente. Apang sa karon direkta na nga makakuha sang tubig sa ginapaobra nga water pipelines o kung sa ilatag sa kakaugalingon nga mga gripo. Radyo Pilipinas News. Natagan kayo ginan nga makabenipisyo sa BBM o kung bawat bayan makikinabang program ang munisipyo sa Itiague sa probinsya sang Isabela. May libre nga bugas kag essential healthcare services ang gindala sang national government para sa mga pumuluyo. Katuyuan sa national government nga mapalabot ang serbisyo para sa grassroots level. Ginpangunahan ni Mayor Faustino Ino D ang pagpanagtag sang 10 ka kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sang local government kabahin sang Local Government Support Fund Initiative nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Magluwas sa rice distribution, nagkandakman sang medical mission ng LGU sa di nag-avail sang free medical consultations, health assessments, bulong kag basic healthcare services ang mga residente. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nakadakop sang 26 ka mga most wanted persons ang Iloilo Provincial Police Office sa nagapadayon nga manhunt operation sa probinsya. Ini ang nadakpan humalin Agosto 1 tubtob 7. Ang mga nadakpan ang yara sa kustodiya sang municipal police stations samtang ginakumpleto ang kinahanglan nga legal process kag pag-turnover sa ila sa nagakaigo nga korte. Ginpasiguro naman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga magapadayon ang kapulisan sa pagpabaskog sa mga operasyon batok sa ginapangita sang layi agod mapabilin ang kalinong kag katawhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Otop Hub sang Barotac Viejo ginbuksan na sa publiko. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Hervas. Ginbuksan na sa publiko ang One Town One Product o Otop Hub sa Banwasang Barotac Viejo. Ang Otop Hub na hamtang sa Tourism Information and Pasalubong Center sang Banwa. Ang pagbukas sinigin pangunahan mismo ni Barotac Viejo Mayor Nielo Tupas, kaupod ni DTI Iloilo OYC Provincial Director Maria Doreta Chavez. Katuyuan sang Otop Hub nga mapasundayag ang mga lokal nga produkto kag masuportahan ang mga lokal nga negosyo sa Barotac Viejo. Lakip sa mga mahimong mabakal sa Otop Hub sang Banwa ang mga saboroso nga pagkaon, kape kag sinamak. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Iloy sa Pasig City nagapanuktok sa mga tagipusoon para sa iya bata nga nagkakinahanglan sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagapanuktok sa mga tagipusoon ang isa ka Iloy para siya nga bata nga nagakinahanglan sang operasyon. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, ginsaysay ni Maria Welia Den Osano sang Pasig City nga kinahanglan maoperahan sa madali nga tion ang iya bata nga si Casey. Nga may bilyari atresya, isa ka seryoso nga kondisyon sa atay nga nagaapekto sa mga lapsag. Dugang ni Osano, kinahanglan nila makatipon sa kapin 2 milyon ka pesos agud matigayon ang operasyon ni baby Casey sa India. Para kay Willia, isa ka dako nga panghangkat para sa ila pamilya ang pagpangita sang dako nga kwarta. Apang bisan mabuday ang sitwasyon, wala nagakaubusan sang rason ang Iloy nga magpadayon sa pagpangita sang paagi agud mapalawig ang kabuhi sang iya ikatatlo nga bata. Sa bulig sa pila ka maalwan nga pumuluyo nga nagapaambit sang bahin sang ila pondo o kung kita halin sa ila mga ginabaligya nga produkto, ang pamilya Osano nakatipo na sang 50,000 pesos nga pondo. Apang dako paghid ang kinahanglan nga kantidad sang pamilya. Bangod yara pa sa 1.95 million pesos ang ila kinahanglan tipunon para matigayon ang operasyon sini. Sa pihak sini, nagapati si Willia, samtang may mga tawo nga nagapamati, nagabulig kag nagahatag sang bisan gamay nga ila masarangan. Nagapabilin ang paglaom para sa iya anak. Sa maluyag magpaambil sang bulig para kay baby Casey, mahimo magpakig-angot sa Facebook account nga Maria Welia Den Osano ukon sa Pasig City LGU. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, August 12, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sini mga FB live viewers, Sir Roger Rabino nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad, Ma'am Rosie Retaso nga nagaupod sa aton sini nga programa. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.